Let us open our Bible on Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Praise the Lord. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Yes. Ito ang pinaka-conclusion of the whole matter. Anong ibig sabihin yan? Conclusion of the whole matter. Ang mga preachers, pag magbigay sila ng preachings, ay talagang nagsisikap talaga sila paano nila mapaintindi, paano nila elaborate, paano nila ma-explain, paano nila mabigyan, kahit pa man ng pangunawa ang mga tao sa mundong ito. Alam mo, itong verse na ito, kung babasahin ko yung mga upper verses, kasi ito, Ecclesiastes 12:13, basahin ko itong verse 9, yung pinaka ibabaw nito. Sinabi po dito, and moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge. Yea, he gave good heed, and sought out and set in order many proverbs. Yan ang mga preachers. Talagang nagsisikap talaga sila na maging pantas ang magiging pag-deliver ng banal na salita ng Diyos para magbigay talaga ng kaalaman, magbigay talaga ng tinatawag na good heed. Pag sinabing preacher ka, see to it na yung mga audience mo ay talagang hindi magduka, hindi mag-slumber, hindi magkaroon ng pagkakataon na maglingon kanan at kaliwa, kung maaari para na silang ipinako. Steady na sila makikinig sa salita ng Diyos na sinasalita nila. Yun ang pinagsisikapan ng mga preachers. The preachers sought to find out acceptable words. Hindi kami basta-basta mag-preach na lang ng kung ano-anong sasabihin namin dito. Hindi, kailangan acceptable words. Wala nang ibang acceptable words, kundi ang pure words of God. And that which was written was upright. See? Talagang iparating namin sa lahat na anumang nakasulat, ito talaga ang matuwid. Even words of truth, itong salita ng katotohanan, ito talaga ang dapat naming mahatid sa lahat. The words of the wise are golds, and as nails fastened by the masters of assemblies. Talagang parang pako, para ipako talaga ito, which are given from one shepherd. See? Binigay ito sa mga preachers, mga pastors, para magpanday talaga, mag-create talaga ng pag-build up ng mga kaluluwa. And further, by this my son be admonished of making many books, there is no end. And much study is a weariness of the flesh. Kahit pa punuin natin ng kaalaman, punuin natin ng katalinuhan ang buhay natin, that is just weariness of the flesh. That is endless. But what is the most important, kaya sinabi dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Ano ba yung fear of God? Yung matakot tayo sa Diyos. Itong takot natin sa Diyos, ito yung kasama na yan yung faith, yung pananampalataya. Alam mo, pag mitakot ka sa Diyos, you're a man of faith. Bakit? Pag mitakot ka sa Diyos, you are connected with God in heaven. Na anumang kilos natin sa sanglibutang ito, it is always in connection of His commandments. It is always in connection of His pleasure and will. Yan ang taong mitakot sa Diyos. Hindi ka na lumalabas dyan. Hindi ka na lumalabas sa paglapastangan sa kanyang mga kautusan. Diyan ka lang sumusunod. Yan ang mitakot sa Diyos. Yan ang pinakamahalaga sa buhay natin. Kahit punuin pa natin ng verses ang ating isip, ang ating puso,
useless lahat yan pag wala tayong takot sa Diyos. Fear God and keep His commandments. Hindi man natin makip yung commandments ng Diyos pag wala tayong takot sa Diyos. For this is the whole duty of man. Ito na yung kabuoang katungkulan ng tao sa Diyos. Kahit ano pang knowledge, ano pang wisdom meron tayo, pag wala tayong takot sa Diyos, pag wala tayong pag-keep ng Kanyang commandments, kulang pa rin. Incomplete pa rin. Not acceptable pa rin tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya napaka-importante talaga. Ano pa? Basahin natin. Ecclesiastes 5 verse 7. Praise the Lord. For in the multitude of dreams and many words, there are also diverse vanities, but fear thou God. Yan. For in the multitude of dreams and many words, there are also diverse vanities, but fear thou God. See? Kahit ano pang mga panaginip, ang daming magsabi sa akin, Pastor, nagdamgo ko. Gigukod daw ko ni taning, nagdamgo ko, nga nalunod daw ko sa sapa, nagdamgo ko, mauni, mauna, ang meaning bayaan ng adamgo, dili maayo. Bisag unsa pang damgo. Bisag unsa pang pulong madungog nimo sa tao. Pastor, nadungog na ako, nga ako maon daw ni, dautan daw ko, ako daw kawatan, ako daw hambugiro, ako daw, kahit ano pang marinig mong mga salita. Ano ang pinaka-importante? May takot ka sa Diyos. Praise the Lord. May takot ka sa Diyos. Hindi nyo ba alam, Joseph was known as rapist. Wala mang nakakita sa totoong nangyari sa buhay ni Mrs. Potiphar at ni Joseph. Kasi ang testimony ni Mrs. Potiphar, kuno, gusto siyang rapin ni Joseph. So, ang balita, hindi mo mapigilan. Kahit wala pang media noon, kahit wala pang YouTube, wala pang FB, wala pang Messenger noon, normal lang yan. Meron ng tinatawag na radyo di baktas. Anong radyo di baktas? Hinahatid ng mga tao na lumalakad kahit saan, nakakarating yung balita. So Joseph was branded as a rapist and he was convicted. Kung sa kaso pa yan, convicted siya, nakulong siya eh. Ang tao pag nakulong na yan, convicted na yan. Yun ang kilala ng mga tao sa kanya because that is how that is being reported. Pero si Joseph in real life, nitakot siya sa Diyos. Kaya kahit ano pang panaginip, baliktad rin yung mga panaginip dyan. Pastor, nanaginip ako sa iyo, hubad ka raw. Pastor, nanaginip ako sa iyo, nagsisigarilyo ka raw. Pastor, nanaginip ako sa iyo, uminom ka daw ng beer. Kahit ano pang mga panaginip dyan. Pastor, narinig ko, ganito ka nakasama. Magpunta ako doon sa ibang region ng Pilipinas. Mabaho ka na doon. Oo. Ay, sister, kahit hindi pastor, sister, brother, maraming balita, ganito ka raw. Kahit ano pang maraming salita. Ang pinaka-the best, pinaka-acceptable, hindi sa tao, kundi sa Diyos, fear thou God. Kailangan mayroon kang takot sa Diyos dahil assured yan or 100% yan, hindi ka gumagawa ng kasalanan. Hindi ka gumagawa ng karumihan. Kaya nga sinabi dyan, the fear of the Lord enduring forever. Talagang nagpapatuloy yan na walang ginagawang kamalian, kasamaan sa mata ng Diyos. Kung yung tao na yan, may takot sa Diyos, hindi lumalapas tangan sa Diyos na hindi niya nakikita, hindi lumalapas tangan sa Diyos na
hindi nakikita ng lahat. Kung nagawa niya yan, sa tao pa kaya hindi niya magawa. Praise the Lord. But because of many dreams and many words, sometimes naghahatid ito ng masamang balita laban sa tao. Kung may takot man sa Diyos yung tao na yan, huwag kang mabahala. Huwag kang mabahala. You are in good hand. Kung babalik man ng Diyos, buhay ka, marapture ka. Tapos yung mga nagsasalita pala sa iyo, yung pala ang walang takot sa Diyos, yun ang maiiwan. Yun ang mabilin. Yun ang magiging kawawa. Yun ang magsasuffer ng consequence. Eh napaka-importante ang takot sa Diyos. Hindi importante yung yung trust rate mo na maraming taong mag-trust sa iyo. Maraming taong mataas ang paningin sa buhay mo. Maraming ang tao na humahanga sa iyo. Hindi yan importante. Hindi yan mahalaga para magpabango ka sa tao, para magsalita ka sa tao na halos hindi ka makabasag ng plato, para ang mga tao ang tingin sa iyo, talagang super ka na, bait ka na. Hindi po. Ang takot sa Diyos ang pinaka matatawag po natin acceptable sa Diyos. Praise the Lord. Kaya nga dito may advice dito. Kahit gaano kasama ang tao, kahit gaano ka makasalanan ang tao, hindi natin pwedeng husgaan yan. Basta buhay pa yan. Pero isang bagay na kailangan gawin ang tao na yan para hindi siya talaga mapahamak. Para may chance pa siyang maligtas. Ano yon? Basahin natin. Ecclesiastes 8 verse 12. Praise the Lord. Though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before Him. Yan. Kahit pa ang mga makasalanan gagawa ng mga kasamaan 100 times, kahit pa maghaba yung buhay niya, yet surely I know that it shall be well with them that fear God. See, wala nang ibang remedy sa anumang masamang tao na masabi nating napakasama talaga ng tao na yan. You cannot judge them. But there is only one antidote. Alam niyo, antidote. Pag nakagat ka ng ahas, merong antidote. Pag nakagat ka ng aluhipan, may antidote. Yung mga lason na panglason sa damo, panglason sa mga insect. Hindi inchik yung mga insekto. Basahin mo yan kasi may antidote nakalagay dyan. Ano yan? In case mainom mo, may antidote. Yung antidote na yan, yun yung matatawag nating solusyon para hindi ka matuluyang mamatay. O sa mga tao na patungo na sa impyerno dahil sa kasamaan ng buhay nila. Kahit haba pa yung buhay nila, impyerno pa rin sila. O tayo, kahit gaano kahaba ang buhay natin, gumagawa tayo ng masama, impyerno talaga tayo. Ano ang antidote o remedy? Matakot ka sa Diyos. Praise the Lord. Matakot ka sa Diyos. Yun ang pinaka-importante. Ligtas ka. Kasi nahinto yung kasamaan mo. Ligtas ka. Dahil hindi ka naalipin ng kadiliman. Kaya napaka-importante po. Alam mo dito si Abraham, yung grabing pagsubok sa buhay niya. Bakit grabing pagsubok sa buhay niya? Hindi basta-basta nung tinawag siya ng Diyos, anong unang pagsubok sa kanya? Get out from your family. Get out from your kindreds. Get out from Haran. Pinapaalis siya sa kanyang pamilya because Haran was known as idolaters. So, yun na. Pinapaalis siya from iniquity, from sin. And walk to the land which I have promised to you. Without a map. Walang mapa. Sumunod si Abraham. And Abraham departed from Haran and walked as God asked him to do. Sumusunod siya.
Ano na naman ang mga pagsubok na dumating sa buhay niya? Yung anak niya, si Isaac, nag-iisang anak sa kanyang asawa na si Sarah. At inutusan siya ng Diyos na ihandog. Mabuti sana ihandog na ipahiga lang tapos pabangunin uli, dalhin uli sa bahay na buhay. Hindi. Ihandog as a burnt offering. Hindi mo naman pwedeng sunugin yung offering mo. Hindi mo muna patayin yan. Usually, patayin mo muna yan. Sa pamagitan, ay wala pa namang baril noon eh. Gamit noon, kutsilyo pa man. Ginawa yan ni Abraham. So anong nakita ng Diyos sa kanya? Bakit itong taong ito talagang napapasunod ng Diyos? Basahin natin. Genesis 22 verse 12. Praise the Lord. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Yan. Nung dinala na ni Abraham si Isaac doon sa appointed place na inas ng Diyos kay Abraham, gumawa na siya ng altar, kaya nga nagtanong si Isaac, Pa, meron tayong dalang firewood, meron tayong dalang kutsilyo. Where is the lamb? Di ba? Siyempre, ang sinabihan niya sa Isaac, Isaac, go with me because we will offer unto the Lord we will make burnt offering to God. Dala na niya yung firewood, dala niya yung knife, dala niya yung anak niya. Hindi man alam ng anak niya na siya pala ang i-offer ni Abraham as God asked him to do. Nagtanong ngayon yung si Isaac, Pa, there is fire, we have firewood, we have knife, where is the lamb that we are going to offer? Anong sagot ni Abraham? God will provide. So, ginawa talaga ni Abraham nung i-strike na niya yung knife niya doon sa lad. Ito ang narinig niya. Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now, baka maya-maya, iba ang gawin ni Abraham. Huwag mong galawin, sabi ng Diyos. Secured talaga yung bata. Which I command thee. Neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God. Yung palang fear of God na yan, that is in connection sa Diyos sa langit, na anong uutos niya sa atin, ginagawa natin. Praise the Lord. Yan ang fear of God. Seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. Dahil hindi mo ipinagkait yung kaiisang anak mo at iniibig mong anak mo mula sa akin. Kaya, yun, nanumpa na ang Diyos. Alam mo ang Diyos, dito sa mundong ito, pag nanalo yung congressman, manumpa yun sa mas mataas sa kanya na opisyal. Pag manalo yung senador, manumpa yun sa mas mataas sa kanya na officer, like president. Ano yung president? Saan siya manumpa? Siya na yung highest officer of the land. Hindi nyo na-notice sa Malacanang kung sino manalo dyan na presidente? Bible ang nasa harapan niya, doon siya nanumpa. Kasi wala nang highest, yung nasa langit. Kaya ikaw na elect na president of your country, you are the highest officer of the land. Wala nang nakakataas sa iyo. So, God is the higher than you. Doon sila nanumpa. Kaya, ang takot sa Diyos, that is your relationship to Him, to God in heaven, na sumusunod ka sa lahat ng kanyang kautusan. Kaya, pasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Nire-remind niya tayo. Wala na laging
Wala nang ibang kautusan ng Diyos sa atin. Lagi niya yung sinasabi. Hindi lang isang verse sa Bible na matakot ka sa Diyos. Multiple verses. Kasi that is very essential. That is very important sa kaligtasan natin. Praise the Lord. Kaya nga kung basahin natin yung 2 Thessalonians chapter 1, 8 and 9, yun yung mga taong mapunta sa impyerno. Una, hindi naniniwala sa Diyos. Kahit binibigyan niya na ng gospel. Refuse to believe. Ikalawa, naniwala man sila. Posible man silang naniwala. Pero hindi naman ginagawa ang kautusan ng Diyos. Dahil walang takot sa Diyos. Kahit magsimba ka pa. Lagi. Kahit gaano ka pa. Ka-giver. Kahit gaano ka pa ka-active, tapos in real life sa buhay mo, hindi mo sinusunod ang commandments ng Diyos. Lalo't na pag wala nakakakita sa iyo, lalo't na pag wala nakakaalam kung saan ka. Hindi ka na nag-keep ng commandments. Ang takot sa Diyos, meron at walang nakakakita, hindi ka gumagawa ng labag sa Diyos. Yun ang pinaka-importante. Kaya, sabi nga ni Jesus, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, maliligtas. Pag tumatawag ang tao sa Panginoon, believer yan. Pag tumatawag ang tao sa Diyos, sa Kanya, worshiper yan. Pero hindi lahat worshiper, hindi lahat believer, maliligtas, sabi ni Jesus. Yun lang may takot sa Diyos. Sino yung may takot sa Diyos? But they that do the will of my Father which is in heaven. He is pointing the Father which is in heaven, which is invisible. Pag nakasunod ka sa Kanya, kahit hindi mo siya nakikita, ikaw yung may takot sa Diyos na tao. Ikaw yung dapat maligtas dahil may takot ka sa Diyos. Pero kung wala tayong takot sa Diyos, sayang lang ang lahat. Sabi ni Jesus, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, maliligtas. Yun lang gumagawa sa kautusan ng Ama na nasa langit. Praise the Lord. Basahin natin ang Deuteronomy 6 verse 2. Praise the Lord, that thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou and thy son and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Yes. Na ikaw ay matakot sa Panginoong mong Diyos at ingatan mo ang lahat ng kanyang mga statutes. Alam mo, ang tao may takot sa Diyos. Walang iniwan yan. Walang iniwan na andan na hindi sinusunod. Kasi hindi yan maglapas tangan kahit kaunti. Takot siya sa Diyos. To keep all, matakot ka sa Diyos para maingatan mo. Matakot ka sa Diyos to keep. Say, pag wala kang takot sa Diyos, you cannot keep the commandments of God. Pag may takot ka sa Diyos, you can keep the commandments of God. To keep all His statutes and His commandments which I command thee, thou and thy son, all the days of thy life. Wala na. Hindi na ito mawala sa buhay natin. All the days of our lives. Hindi na yun mahinto dapat. At ipasa natin ito sa mga anak natin para maligtas din sila. Ipasa natin ito sa mga apo natin. Kasi katulad ko, sino bang mag-expect na maabutan ko pa yung apo ko? Magtatatlo na yung apo ko. So, I have to teach them. I have to guide them the fear of God. Praise the Lord. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Anong nire-require ng Diyos sa kanyang mga anak? Basa. Deuteronomy 10 verse 12. Praise the Lord. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Yan.
Minsan ang tao magtanong, anong gawin ko, Panginoong Diyos, para makarating ako sa iyong kaharian? Di ba? Di ba? Mag-inquire ka man talaga. Merong mga tao mag-inquire, magbili ng sasakyan. Pag binigay na yung requirements, hindi kaya ibigay ang requirements, hindi makaalabas yung sasakyan. Ganon din sa buhay natin, mag-ask tayo sa Diyos, Lord, paano ako makapasok sa iyong kaharian? Pag hindi mo na ibigay yung requirements, hindi ka makapasok sa langit. Ganon lang yun. So, anong sinabi dito? And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul. Yan ang requirements. Pag hindi natin ito na ibigay sa Diyos, hindi tayo makapasok sa kanyang kaharian. Kasi hindi niya nakita yung requirements na binigay natin sa kanya na hinihingi niya sa atin. Ay napaka-importante talaga. We cannot make any reasons. We cannot make any excuses anymore. Hindi na tayo makapaggawa ng excuses. Hindi na. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, trust Him, believe Him, obey Him, keep His words, keep His commandments, fear God. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay po natin. Praise the Lord. Minsan, pag nakita natin yung mga pinoproject ng mga scientists, how they discover all the creatures of God. Dito pa lang sa earth, yung National Geographic, kung tawagin. Walang ibang trabaho yan. Kundi mag-picture, mag-video ng mga natures, Geographic National. Yan ang trabaho nila. Pag binuksan mo yung kanilang page, dami mong makita doon ng mga creatures of God. Super beautiful, super wonderful, super amazing. Sa earth pa lang yan. Eh, how about from outer space? Ay, lalot na. Sabihin mo, grabe namang wisdom ng Diyos. Grabe namang talino ng Diyos na gumawa nito. Gusto mong maging partiker sa katalinuhan ng Diyos? Matakot ka sa Diyos. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 111 verse 10. Praise the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do His commandments. His praise endureth forever. Yan. Ang takot sa Panginoon ay panimulain ng katalinuhan o kaalaman, ang mabuting pangunawa. Sila ang gumagawa ng kanyang mga kautusan. At ang kanyang kapurihan ay walang hanggan. See, makikita natin yung benefit ng takot sa Diyos. This is the beginning of wisdom. And what kind of wisdom is this? This is not the wisdom of this world, which is foolishness before God. But this is the wisdom of God, which is foolishness of men. Kaya importante talaga ang takot sa Diyos. Basa pa, Psalms 112 verse 1. Praise the Lord. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. Yan, mapalad. You want to be blessed? Gusto mong maging blessed? Gusto mong maangkin yung inaawit natin lagi, blessed assurance? Blessed assurance na magsasabi ka, this is my story, this is my song, praising the Savior all the day long because you are so blessed. Gusto mo mangyari sa buhay mo yan? Sabi dito, praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. See? May mga tao man na mas lamang pa yung pleasure nila, yung rejoicing nila, higit kaysa salita ng Diyos. Yung iba, maglakwat siya kahit linggo. Mas masaya ka doon sa lakwat siya mo. Bakit hindi mo i-cancel yung
pagpunta mo kung saan-saan, magkain ka ng masasarap, hindi man masama yun siguro. Magpunta ka ng mga nature places. Pero kung ginamit mo yan sa panahon ng major service natin, nagmumuka kang mas mahal mo yung mundo kaysa salita ng Diyos. Tapos yung time mo, more ang time mo sa pagpanood ng mga bagay-bagay sa sanglibotang ito kaysa pag-meditate sa Word of God. Para bang na-overcome ka na, na-overlap ka na. Okay lang yung pinanonood mo kung lahat yan in connection sa salita ng ating Panginoong Diyos. Pero kung lumabas ka na dyan, nanonood ka na ng teleserye, nanonood ka na ng mga movies, gumagawa ka na ng mga games dyan na nag-consume ng time mo, regardless what kind of games is that. Kahit ano pang games yan, na nag-waste ng time mo. Wala. Dapat sa buhay natin, yung pray without ceasing, hindi mawala. Yung pag-meditate ng Word of God, kahit meron tayong ginagawa sa sanglibotang ito, but we keep in touch with Jesus, moment by moment. Praise the Lord. O, hindi kay panahon lang sa pagsimba, nakalala ka sa Panginoon. Pagdating sa labas, wala na. Lakwatsa ka na. Tumatanggap ka na ng drinking session dyan. Tumatanggap ka na ng mga barkada dyan. Mag-disco ka na. Kung ano. Kung pasalitain ka ng verse, halos memorize mo yung Bible cover to cover. Pero yung gawa mo naman, higit pa ang pag-ibig mo sa makamundo kaysa kabanalan. Useless. Kaya, ikaw na may takot sa Diyos, yung kasayahan mo higit sa lahat, sa salita niya. Praise the Lord. Ito yung pinaka-kasayahan mo. So, you want to be blessed? Matakot ka sa Diyos. Ano pala ang may takot sa Diyos? Lumiligaya ng labis sa kanyang kautusan. Hindi lang kay makinig ka, labis yung pagsunod mo sa kautusan ng Diyos kaysa ano paman. Praise the Lord. If you want to be blessed. Now, ano pang sinabi? Basa. Psalms 145:19. Praise the Lord. He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. Yan. Gusto mong yung desire mo matupad sa buhay mo? Kasi may mga tao sa sanglibotang ito, ang daming desires, hindi natutupad. So ano ngayon ang buhay nila? Full of regrets. Puno ng pagmahay. Puno ng pagmahay. Walang fulfillment yung kanilang gustong mangyari na ikabuti sa kanila. O gusto mong mangyari yung mga desires mo ma-fulfill as long as for the good of your life, as long as for the necessity of your needs, then praise the Lord. Matakot ka sa Diyos. Praise the Lord. And He will hear their cry. Gusto mong marinig yung prayers mo, yung iyak mo sa Panginoon, and will save them. Ligtas ka pa by the grace of God, by the power of God. Save ka pa sa lahat ng pwedeng sakuna na mangyayari sa mundong ito. Alam mo, naranasan ko na ba magsakay ng sasakyan na nawala ng brake? Naranasan ko na yan. Yung sumasakay ka ng sasakyan na nawala ng brake, tapos habang palusong, naranasan ko na yan. Kaya nung nagbukas ako kanina, nagtry lang ako, nagtingin sa newsfeed sa FB. May nadisgrasya na nawalan ng brake doon sa Caraga banda. Daming patay. Kasama pa yung engineer ata. Kawawa sila. Mahirap ang mundo. Pag wala kang Diyos, wala kang takot sa Diyos, kahit ano pang profesyon mo, delikado. Pero kung may takot ka sa Diyos, ligtasin ka ng Diyos kahit sa bingit ng kamatayan kung hindi mo pa panahon. Praise the Lord. Kasi yung sinakyan namin doon sa Sawidan, pag sinabing Sawidan, talagang hindi ka na paalisin doon kasi mahirap, taas. Huwag ka munang mag-alis. Ilang oras ka lang. Ang hirap ang punta dito
Sa Widan ba? Widan juga sa mga tao dito. So, sakay ako ng jeep. Yung jeep na sinakyan ko, puno ng karga ng mais. Alam mo yung mais na sinaking na buo? Mabigat yan. Puno yung loob, puno pa yung ibabaw. Ang mga pasahero, meron doon sa likod, isang space na lang doon, kasama ko sa church. Yung mga non-believers na hindi ko kasamahan, nandoon na nakakabit sa likod, nakaangkas. Ako naman nasa transit. Kasama ko yung membro natin na bagong anak, hindi bagong panganak. Ina at baby, yun ang katabi ko. Ako tabi sa driver, siya doon sa outer. Nung huminto kami sa tuktok, dahil yung driver merong kausap, siyempre i-brake niya yung sasakyan para maghinto. Naunsa man ka, anong nangyari? Pag-brake niya, lumusot yung pedal papuntang flooring. Psst! Gumanon. Tumakbo nga yung sasakyan na walang accelerator. Hilom kayo, murag, porlon. Hilom kayo. Ang driver, perti ng kurata. Nag-iluganay mi sa kambyada para ilugir. Wala na. Kasi sa bigat pa naman, hindi na kayanan ng rubber cap sa master, pumutok, bumulusok, tapos sigsag. Ang isip ng driver, tuloy kami kasi pag sigsag yun, tapos straight, bago magtulay, siko, tulay. Ang isip niya, doon kami sa ilog. Pag doon kami sa ilog, lumos, may tanan. Patay, may tanan. Saan na mo pagawas? Ako naman, doon ako naranasan na halos maubusan ako ng oxygen. Sa kakarebuke. Jesus name. Jesus name. Ginirebuke ko yung kamatayan. Jesus name. Jesus name. Puro rebuke. Jesus. Hindi ako huminto. Kada pag magliko yan, rebuke ako kasi umaangat na yung gulong, gumagano na eh. Jesus name. Tuwid naman kunti, liko na naman, angat na naman yung gulong, rebuke, Jesus name. Hanggang nagbago yung isip ng driver. Hindi na lang niya ipunta sa ilog. Idaan niya sa tulay. Kaso, mahirap. Kasi, pailog, puntang tulay, pero pag ganyan mo hindi pa tulay, gaganon ka pa. Yun. Pag gano'n namin, tikang nag-ana na. Pagdating sa tulay, gano'n na naman, natamaan pa namin natapsingan pa namin yung bakal ng tulay. Pagdating ng tulay, dumiritso. Tapos bumaba. Wala na kasing break talaga. Huminto kami sa tulay. Tulay mismo kami huminto. Praise the Lord. Ay, grabe. Huminga ako ng sobrang lalim. Thank you, Jesus. Tapos, one way lang yung krasada doon. Nakita ni Brad Eugene kung ano yung status ng bundok na yan. One way. Pag hinto namin, dumating yung tricycle galing sa Mati. Punong-puno. Kaya kung sumalubong yan sa amin, saan kami maglikay? Bulldoze talaga sila lahat. Kinuntol talaga lahat ni Jesus Christ. Praise the Lord. Yan, kaya ng Diyos. Ligtasin ang may mga tayong lahat pag may takot tayo sa Diyos. Alam mo ang Diyos, isa na gusto mong pasayahin ang Diyos, gusto mong palipayon ang Diyos, nga malipay siya nimo, basahon nato na. Basahin natin, Psalms 147:11. Praise the Lord. The Lord taketh pleasure in them that fear Him, in those that hope in His mercy. Yan. See? Naliligayahan ang Panginoon doon sa kanila na may takot sa Kanya. At doon sa nagalaom o umaasa sa Kanyang awa. Alam nyo ba, naawa lang si Jesus sa atin. Dati rent tayo ng rent. Tapos pag
nagtingin ako sa mga simbahan na nauna sa atin. Ay, sabi ko, gaganda. But I'm hoping for His mercy. Praise the Lord. Di ba? Pag mag-hope ka na ng kanyang mercy, kaawaan ka talaga. I-provide ng Diyos yung lupa. I-provide ng Diyos yung simbahan. I-provide pa ng Diyos yung mga kasamahan natin na lupa, bahay. Tapos i-provide yung parsonage. Tapos i-provide pa yung big church. Kasi nag-hope tayo sa kanyang mercy. Praise the Lord. Kaya yan, kaya ng Diyos yan. Kaya tayo, pag hindi pa dumarating yung mga bagay na yan, huwag kang mainip. Huwag kang magmurmur, huwag kang mag-complain. Lord, bakit ganito kami hanggang ngayon wala pa? No, do not complain, do not murmur. You have to wait until His mercy will be fulfilled to you. Amen? Praise the Lord. Ako nag-isip baya ako. Nung wala pa akong sasakyan, sabi ko, mahal ang sakyan eh. Vehicle is so expensive during that time. Lord, anong age ko kaya magkaroon ng sariling sasakyan? 60? 60 years old? Yun ang isip ko. Maghintay ako ng mga makatrabaho yung mga membro ko para meron na silang income. Hintayin ko yung mga membro ko na maging professional. Kasi at that time, hirap talaga. Jesus, ikaw na bahala. But I can still wait. Makahintay pa rin ako. Hindi pa ako nag-edad ng 50. Dumating yung sasakyan. Tingnan mo, merciful talaga si Jesus. Praise the Lord. Yung minimithi natin na malaking lupa, sinubrahan pa yung gusto natin na 1,000 square meter. Hintay tayo. Nung naawa si Jesus sa atin, binigay niya. Nakatitulo na ito sa holy place. Praise the Lord. Tapos kayo dyan na may lupa dyan, pwede kayo magpatitulo. Kasi bigay mo lang yung, mayroon na tayong membro dyan, si Ipoy. Nakatitulado na yan sa kanila. Kung mayroon kayong pang-process, makatituluhan nyo yan. Naawa ang Diyos sa atin. Praise the Lord. Oh, maghintay tayo. Hindi pwede na mainggit ka doon sa nauna. Magmurmur ka sa Diyos, mag-complain ka sa Diyos. Ay, hindi yan. Hindi yan character or behavior ng mitakot sa Diyos. Ang mitakot sa Diyos, nagtitiis. Kaya kinuwento ko kay Brad Eugene. Alam mo ba, Brad Eugene, noon, magbiyahe kami ng Tugigaraw. Puro kalbo ang 4 kong gulong ng Pinoy na sasakyan. Wala akong isip. Kasi isipin ko man, wala man akong pambili. Pagdating dyan banda sa unahan lang ng buhangin, potok yung isa. Hanap kami. Saan kami maghanap ng gulong noon? Doon sa dealer ng tire? Hindi. Doon sa mga vulcanizing. Yung mga tinatapo na doon ng mga may-ari ng sasakyan. Ay, dong, nagpalit ko brand new nga gulong. Tanggalin mo lahat itong mga kalbo. Ipalit mo yung brand new. Sabi naman ng vulcanizing, Sir, nakabit na. Yung kalbo na gulong mo, isakay ko sa pick-up mo, dalhin mo, iuwi mo. Basura na yan. Naman na yan. I-save mo na yan. Bahala ka na dyan. Kung sunugin mo. Yun ang binibili namin. Praise the Lord. Masaya man. Nakarating man kami ng Tugigaraw. Ilang beses yan. Minsan, meron akong kinasal, nahulog yung propeller ko. Ako nagtiis doon, yung barong ko, hinubad ko, punta ako sa ilalim, kuha ako ng number 14 na open range, kabit yung center bearing. Yung center bearing na yun, puro na balik na yun. Walang palit-palit na brand new, wala man akong ano talaga. Yung misis ko na nervyos na, Dad, taod-taod na po daanin, na po ni madaot. Kaisa, naiwan ko talaga yan sa karsada. Pinatulugan ko lang doon ng trainee.
huwag ka munang umuwi, ha? Uwi muna kami kasi hindi na natin kaya gabi na. Binalikan ko na lang. Kasi sa sobrang talagang walang-wala, I cannot maintain a vehicle in a very good shape. Praise the Lord. Pero nagtiis tayo. Hintay ka lang. Hanggang darating ang panahon maawa ang Diyos. Huwag tayong mainggit sa nauna. Huwag tayong mainggit. Hindi kailangan mainggit. Hintay tayo. Basta importante, may takot tayo sa Diyos. Hindi yan kalimutan yung desire natin. Darating yan sa buhay. Last verse. Pakibasa, Proverbs 23:17. Praise the Lord. Let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. Yan. Huwag ang puso mo mainggit sa mga makasalanan. Sa balit matakot ka sa Panginoon sa buong araw ng buhay mo. Praise the Lord. Yung Pinoy dati na una kong sasakyan, sabi ko nga kay Brad Eugene, mag-break ako ng Lunes, magdating ng Biyernes. Bumbahin ko pa yan ng bumbahin kasi bumabato. Bakit? Ang problema noon, yung hydrovac, sira. Hindi na magsuyop para lalambot yung pedal para pag-brake mo. Wala na, bato na eh. Kahit surplus, hindi ako makabili noon eh. Talagang, sinapper ko yan. Tiis lang. Ginatimon ko lang yung takbo namin. Hanggang dumating ang panahon, nakamimbro ako natuto na rin mag-buy and sell. Pastor, Brad Chit, baligyan na yung mga sakyanan. Ayaw pag tinira na. Akala ko yun na yung forever ko na sasakyan eh. Kasi wala man akong idea. Ginamit yung membro ko. Sabi ni Brad Pubs, Brad Chit, ayaw pag tinira na. Baligyan na. Ng itataglaing unit. Pag mapalit ni mo, ako'y market ana. Yan, Sister Susan. Ako'y market ana para ma-improve na atong sakyanan. Ay, nako. Perfect talaga. Praise the Lord. Hanggang ako na mismo sa sarili ko, natuto na ako mag-upgrade for the glory of the Lord. Binansagan man ako na nagmaterial, binagsagan man ako na nag-buy and sell na daw ako, nagnegosyo na ako, never mind. Pero pagdating ng panahon, yung mga salita ng ganon, sumakay din sa upgraded na sasakyan. At walang ibang sinabi, wow, ang comfortable naman nito. Pero ang dami na nilang sinabi ng mga negative. Kaya huwag nating pansinin. Maririnig natin ng mga many dreams, many words. Matakot ka lang sa Diyos. Yan ang pinaka-the best. Praise the Lord. Pati sila matuto rin. Kaya, maawa ang Diyos sa atin. Sample lang yan. At ang dami pang mga bagay sa buhay natin na hindi na natin kayang isa-isahin kung paano naawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Tingnan mo yung buhay ni Pastor Dodong Puagas. I-curse ba yan ng amo niya? Kasi ang tingin niya kay Pastor Dodong, sobrang baba, parang hampas lupa. Dong, di man ini dong, di jud ka makapag-graduate sa imong mga anak nga upat ka buhok. Siyempre, arawan lang si Pastor Dodong. Sabihin ng amo, Dong, kargahin na. Murag ka ng slave ang tanaw niya kay Pastor Dodong. Gi-curse niya si Pastor Dodong. Wag yun ay matapos. Ay, nabaliktad man yan. Ang mga anak ng amo niya hindi nakatapos ng pag-aaral. Walang interes hanggang tumanda na lang. Lahat ng apat ni Pastor Dodong, sabihin ko sa inyo, walang hindi nakatapos. Lahat nakatapos. Puro board passers yan. At lahat may trabaho. At ang pinakamataas na trabaho ngayon, ang eldest niya. Praise the Lord. Si Pastor John Mark, yung pinaka-highest level. Naawa ang Diyos sa mga anak ng Diyos na may takot sa Kanya. Kaya lahat tayo, all the days of our lives, huwag nating walain yan. That is what God required from all of us. Amen?
Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Magdalangin tayo. Hallelujah for our closing prayer.